At daraw tumestigo ang isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sabi niya, malabo raw na buhay pa ang mga sabungero. Handa naman ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police na bigyan siya ng proteksyon. May unang balita, si Emil Sumangil. Maririnig mo. Diyos ko! Nasaan ang anak ko? Hindi napigilan ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabungero ang hinagpis ng makausap nila si alias Totoy, ang isa sa mga akusado pero nais tumayong testigo sa kaso. Halos 4 na taon na kasing nawawala ang 34 na sabungero, kabilang ang mga nag-derby sa Maynila at Laguna. Mga nanay, kamag-anak, handa po akong makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Isa ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak noon pa man. Buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po ako may sagot niyan. Ang akin lang na maibigay ko lang ang hostesya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto naman lang po, makuha po yung anak ko. Maawa naman po. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko! Ang sagot ni alias Totoy, dumurog sa pamilyang nangungulila. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing me supli. Ang killing me supli, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Kwento pa niya, iniipon at kinakausap niya muna ang mga nakuhuling ng daraya sa sabungan. Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Anya, hindi lang 34 na sabungero ang namatay roon dahil mahigit 100 daw ang kanyang tinrabaho. Taka ko, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay bus. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ang kanyang mga isiniwalat, ilan lang sa mga detalyeng inilagay niya sa affidavit na kanyang isusumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama raw sa ibubunyag niya ang taong nag-utos sa kanya. Ang Justice Department gustong makausap si alias Totoy. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Bagaman akusado na si alias Totoy, pag-aaralan daw ng DOJ ang may aambag niya sa mga kaso. Pwede naman siyang pumunta rito at bibigyan namin siya ng pansin at binibilda pa namin ang kaso pero malapit na. Ang National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim din ng Justice Department handang magbigay ng proteksyon kay alias Totoy. Maganda yan at sige, pakinggan natin siya at I assure him na bibigyan namin siya ng proteksyon. Akong bahala sa kanya. Huwag siyang matakot. Ganyan din ang tugon ng Philippine National Police na welcome development ang pagharap ni alias Totoy. Ito ang unang balita. Emil Sumangil para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.